Nasa linya po natin ngayong umaga. First time sa ating programa. Welcome po, Pastor Ian Tumaliwan, ang Minister, Youth and Young Adults po ng Victory Katipunan. Magandang umaga, Pastor Ian. Salamat sa pagkakataon. Ba't parang hindi ko siya marinig? Hello, hello. Hello. Malinaw na malinaw. Marilaw po kami sa inyo. Wow, malinaw na malinaw po, Ma'am Lana. Ayun. Magandang umaga po. Good morning. O alam niyo Good na, morning. Pastor, ang ating paksa. Ang dami nung mamaya ako babasahin ang kanilang mga payo at reaksyon. Pero dahil po, talagang exposed po kayo sa mga youth and young adults. Ano ho ba sa inyong karanasan, Sa mga kabataan ba ngayon, ano po ba yung mga issues nila ngayon muna? Usually. Yan, opo. Sa totoo lang po, unang-una, lahat po tayo, lahat ng henerasyon, kumbaga, kanya-kanya po ang uniqueness ng mga issue, pero meron din pong pagkakapareho. So lahat po ng henerasyon, pare-pareho po tayo ng inner desires o needs, kumbaga. And isa po ay need na may kasama ka, o need mo ng kaibigan, need mo na may makakaintindi sa iyo o sa pinagdadaanan mo or companion. So, ibig po sabihin, meron po tayong matinding desire talaga with these things. Oh, okay. Also in our purpose. Kaya po, ngayon po, nag-iiba lang po ang expression, especially with the digital age or internet nga po. Nag-iiba lang po ang kung paano natin makita ang expression ng bawat generation. Kaya po, same issues, different expression. Same issues, different expression. Mamaya ako sasabihin yung tinext nung tagapakinig natin. Pero pagdating sa love, ano bang perception nila? Kasi ako ang henerasyon ko Pastor mga medyo may konti pa akong Maria Clara effect. Paligaw-ligaw, pahirapan ng ligaw. May ganon. Ito, sabi nung texter natin, dali daw manligaw ngayon kasi nga technology lang Ang daling, hindi ka na magsusulat. Instant na yung mga parang card greeting mo o kaya hi, hello mo. Diba? Oo nga po. Doon po nagkakaiba ang expression. Kasi po ngayon, dahil may internet, mas mabilis po lahat. Pero sa totoo lang, kunwari po kayo, Ma'am Lala, gusto nyo po na may nanliligaw sa inyo, hinahabol din po kayo. Hindi rin po nag-iiba yon. Siyempre, gusto rin po ng mga tao ngayon na may nagpo-pursue sa kanila o may nagva-value sa kanila. Kaya po hindi po nagbabago yung deep, sabi ko nga po kanina, deep desire or inner desire ng mga kabataan ngayon. Gusto pa rin nilang kiligin. Gusto pa rin nila nung feeling na nag-e-enjoy sila kasama yung crush nila o partner nila. Iba lang po yung speed dahil po sa internet or dahil po siguro sa accessibility. Mabilis. Dati po wala namang cellphone. Oo nga. Tawag-tawag po. Nakikipag-letter writing ka pa noon no? Ang dami pang pagdadaan ng tao bago mo matanggap yung sagot niya dun sa letter mo, di ba? Totoo po. Ang tagal po nung reply. Ngayon po, mabilis na lang dahil may kanya-kanya na po tayong phone. So, isa po yan sa bago po ngayon. Yung mga magulang ngayon ang bata mo pa, 10 years old ka pa lang, 12 years old, may crush ka na? May ano bang edad? O kaya pag sinasabi ng bata, I'm in love. Ilang taong ka na? Crush lang yan. Yung mga gano'n, bawa, ilang taong ka na? 17. Hindi pa love yan. Crush lang yan. May edad ba talaga? O paano ba natin mas maiintindihan yung bata at mapoprocess din with the kid kung, ano lang yan, paghanga lang yan. O ay, ito, maaaring na iba na yung level ng kanyang nararamdaman dun sa tao. Sa totoo lang po, nung tayo din naman po ay mga bata, syempre po meron din po tayong mga gusto, meron din tayong crush. Meron nga po mga storya na teenagers pa lang. Pero natuloy po nila, pinasal po sila, umabot po sila hanggang dulo. Ibig po sabihin, hindi po talaga natin ma-draw yung line kung kailan po ang love. Anong edad? Opo, at kung kailan ka talagang pag-ibig na to. Ang sa mind ko lang po ngayon is to, kumbaga, test it with time. Okay. Ibig po sabihin ay, kung may intay talaga, kung talagang para sa'yo, ay para sa'yo.
para lang po malaman kung crush pa lang ba talaga or puppy love nga Oo. nung naririnig po natin yan noon. Oo nga eh. Ano bang tawag Or ngayon? Ano bang usong tawag ngayon? ang ano po ba ngayon? Hindi ko na rin Hindi, po alam ayun. sa Hindi, bilis po ng lalo nang hindi ako terms. updated. Opo, Parang ngayon ko diba? na lang uri narinig yung puppy love eh. Parang Kapanahunan ko hindi yun. pala dapat ako ang nandito Hindi po. dahil Hindi, sa mas puppy expert love. kayo dyan. Ito nabanggit nyo na nga po, no, dahil sa technology age, naiiba na talaga. Mhm. Mas exposed, ito naman kasi rin yung concern, mas exposed na sila sa maraming information. Hindi na rin naman natin Mhm. talaga mabantayan bilang magulang. At Mhm. unfortunately, merong mga information na tingin natin hindi pa nararapat para sa kanilang Yes. edad, 'di ba? Like yung Mhm. topics na, yun nga, relationships and sex. So, paano mo Mhm. siya ipapaliwanag? Lalo na kung nakikipagrelasyon na o kung nai-in love na yung bata. Syempre, ang concern naman Mhm. ng magulang, doon din sila sa tama, hindi ho ba? Mhm. Ang ngayon po kasi, pag pinag-uusapan po ang relationships or even sex, specifically po about sex, sa totoo lang Mm-mm. po, naaaral na rin po nila ito sa school, natuturo din po ito. Mm-mm. So hindi na po sila unaware or Mm-mm. kumbaga bulag sa mga katotohanan about sex. Mm-mm. Naririnig na rin po nila to sa mga kaibigan nila. Mm-mm. Ibig po sabihin, hindi natin kontrolado kung Oo. ano ang nare-receive o nababasa, naririnig. Mm-mm. Kahit po sa totoo lang, walang internet, naririnig pa rin po nila yan sa mga kaklase nila. Yes, oo. Kaya po, for me, best pa rin po na ma-process or mapag-usapan po ito sa context ng family. Mm-mm. Or kung baga, healthy po ang environment. Kung saan na pag-uusapan, mas mabilis po natin maipasa ang ating mga values or yung mga Mm-mm. kagustuhan natin o mga importante po sa atin bilang pamilya. So ang siguro po encouragement ko for our families, for our parents, is to not run away from healthy conversations or Mm. tinatawag nating crucial conversations. Mm-mm. Sobra importante po na talagang napag-uusapan po ito. Again, depende po sa time. Opo. Usually po, magtatanong naman po sila, Ma, pa, ano bang ibig sabihin nito? Narinig ko kasi ito sa kaklase ko, Opo. na panood ko to. Mm-mm. Siguro po ang best is to really just open yourself with these questions so that you are ready to answer them. Yan po in general. Ah. Ganun naman po So, ang Aantayin conversation. natin silang mag-open up o tayo na bilang magulang ang magbubukas ng paksa na yan? Magdedepende na po ito siguro sa relationship natin, sa level ng relationship. Oh. Kung talagang close na close po kayo sa mga anak ninyo at gusto niyo na po talagang i-impart yung values ninyo o mga nalalaman nyo about mga ganitong bagay, pwede niyo na rin pong itanong, pwede niyo rin pong simulan para po nag-keep yung conversation, para po umaandar lang yung pinag-uusapan about this. Again, hindi mas okay po na napag-uusapan kaysa po feeling natin wala nangyayari. Oo. So, Tsaka mas dito maganda. nagsisimula yung pagsikreto no? Ng bata. Totoo po. Oo. Diyan po nagsisimula. Kapag hindi natin na parang na-process o kaya hindi man lang tayo nagkaroon ng effort na pag-usapan. Opo. Kasi talagang darating at darating, normal naman. Sabi ko nga, oy, alalahanin mo nga, kailan ka ba nagka-boyfriend? Kailan ka na simulang Totoo. ma-in love? Baka naman kasing edad mo na yung anak mo, tapos grabe kang maging stricto sa anak mo. Tama po. Di ba, Pastor Ian? Pero kasi marami akong tinanong. Ito kanina nagtanong na nga ako eh. Papayagan mo ba yung anak mong mag-boyfriend o girlfriend habang nag-aaral? Mhm. Oh, eto, sabi ni Dexter, siguro basta wag lang daw pababayaan ng pag-aaral. Hindi talaga yan maiiwasan kahit pigilan mo. Sabi ni Dexter, meron dito natuwa ako, sabi niya, nako, dapat munang matuto mag-square root bago humarot. Ang galing. O, di ba? Medyo stricto ang kanyang hindi ko lang makita ko anong name eh. Pero natuwa ako sa mga sagot. Makikita nyo yung different style of parenting. Pero Opo. ang kasi sabi nga hindi naman tayo nagkolehiyo para maging magaling na magulang, 'di ba? Ang hirap din namang magkamali dahil nasa ating kamay ang pagpapalaki at paggabay sa mga anak natin. So ano Totoo bang po. mas tama at mas efficient? Payagan mo kung talagang nararamdaman kahit nag-aaral, pero yung iba
tapusin mo muna para sa'yo rin naman to. Ano nga ba po ang Opo. tama? That suggestion nyo po, Pastor Opo. Ian. Sa totoo lang po, dito po nangyayari yung kumbaga nagkakaroon ng distance ang Mm-mm. parents to children Mm-mm. kung ang una po nating ibabato ay rules. Bawal, pwede, hindi Mm-mm. pwede. Mm-mm. Kaya po importante yung conversation. Hindi po natin sila pwedeng, ngayon, at least ngayon po sa generation ngayon, pag mga bawal, actually kahit po naman tayo noon, pag pinagbabawalan po tayo, gumagawa tayo ng way para Oo. umiwas Mm-mm. o magtago. Mm-mm. Kaya po, at least sa akin po, sa magulang ko, talagang tinatanong po nila ako, oh, may crush ka na ba sa school? Oo. At nag-enjoy po ako sa conversation. Kasi pwede naman palang pag-usapan to sa dinner table, habang kami Ah. nagbabanding. So pwede rin po natin gawin yon. Pag-usapan, itanong po sila kung nasaan sila, nasaan ba yung heart nila, yung mind nila, Mm-mm. para po mas maintindihan din po natin sila. At mas tama po yung advice na mabibigay natin kung narinig na po natin saan sila nanggagaling. So for me po, yan po ang values ng mga generation ngayon, ng mga kabataan. Gusto po nilang marinig, maintindihan, Okay. bago po sila bigyan ng advice. Oh, And okay. alam ko po, mas okay po yun sa mga pamilya po natin. Okay. So, dapat hindi natin maririnig kasi nung kabataan ko, ang naririnig ko, basta sumunod ka. O kaya, bakit Opo. wag kang magtatanong, sumasagot ka. 'Di ba may mga ganun kasi Mm, tayong yung maraming ganun nung time ko, no, na para opo. bang pag inutos ng magulang, no questions asked. So parang Opo. sinasabi niyo po, Pastor Ian, sa henerasyon ngayon, kailangan hindi naman sa nagrerebelde sila o ayaw ka nilang Totoo sundin. po. Kailangan lang Totoo po. maintindihan nila saan ka nanggagaling. Tama po Totoo ba? po. Totoo po. And sa totoo lang po, hindi naman po sa lahat ng bagay gano'n na intindihan. Mm. Meron din pong times that as a parent, you will really put your feet on the ground and Mm. say, kailangan ganito. Mm. Pero po, most of the time, yun pa rin po yung desire nila. Gusto po nilang maintindihan at marinig. Ayan po. So may nagsasabi kasi parang misunderstood lang daw ang kabataan ngayon. Naniniwala ba kayo dito? Most likely, sa tingin ko po ay totoo po ito, Oo. misunderstood, or hindi po nila feel na naririnig po sila. Kaya po, Mm. yun po ang importante sa kanila ngayon. Oho. Eto kagaya si Mary Jean Villanueva, sabi niya, ipaunawa daw ng mabuti sa anak ano ang dapat at tamang reaksyon pagdating sa ganyang sitwasyon. Maging involved daw ang parehong magulang at wag maging kontrapartido sa anak o kontrapelo siguro to sa anak para maging open ang anak sa lahat ng oras. Mhm. Sabi naman ni Mar Santos, kapag na in love, mahirap daw pigilan yan. Ang mahalaga, Mm. masabihan sila na kailangan makapagtapos muna sila ng pag-aaral para rin sa future nila. So, ibig sabihin, kung talaga nasa relasyon na, mas maganda na hindi pigilan ng magulang, gagabayan na lamang? Totoo po. Or siguro, pwedeng tulungan in very specific mga kailangan po niyang gawin. Like, kunwari po, Mm-mm. nag-aaral pa po siya. Mm-mm. Maganda po na mag-set pa rin ng standard na, kailangan mong tapusin yung pag-aaral mo. Mm-mm. Kasi mahirap din naman na hindi ka nag-aral. Mm-mm. Or basta ganito yung, kumbaga, pwede rin po naman kayong maki-deal with your children na, sige, gawin natin to. Pero ito yung i-ask ko sa'yo. Mm-mm. Tapusin mo yung pag-aaral mo, mag-excel ka pa Mm-mm. rin, wag mong papabayaan, Mm-mm. wag iingatan mo pa rin yung, kumbaga, mahal mo pa rin yung magulang mo, Mm-mm. hindi mo kami papabayaan pa rin. So again, ano po talaga siya, usapan po and depende po ito sa bawat pamilya. Hindi po natin malalagyan ng rules Yeah. talaga. Oho. Si Ma'am Antonina Vigonte, sabi niya, sa akin, ang pananaw daw niya sa mga anak daw niya kinakaibigan daw niya bilang magulang. So parang wala yung yung parang andito mataas ang magulang, anak ka lang. So sa kanya more on bumababa siya, pumapantay sila ng level. So is this efficient way of parenting? At totoo lang po, as a parent, na-imagine ko na rin po na kaibigan ko yung mga anak ko. Oo. Pero siguro po, sa mga advice din po sa akin, meron kang side na kaibigan kayo,
Mm-mm. meron ka ring side na parent ka pa rin, magulang ka pa rin. There's still Aha. authority. Ang mahirap naman po kasi pag kaibigan kayo, Mm-mm. ay baka po mawala na po yung authority po ninyo Oo. na kayo pa rin po ang nagli-lead or Mm-mm. kayo po ang authority sa bahay. Hindi naman po ibig sabihin na Mm-mm. lahat po ng sasabihin or meaning ng authority ay talagang dictatorship. Mm-mm. Pero kumbaga may level of respect from Mm-mm. children to parents. Ganun pa rin po Okay. ang healthy. So, friendship, okay po ito. Relationship, and healthy authority, healthy respect. Okay. Importante po yan sa pamilya. So, paano po, Pastor? Kasi may pagkakataon na may sarili ng pag-iisip yung bata. 'Di ba? Lalo na sa Mhm. certain issues, lalo na kung about love, about relationships. Ako Mhm. naniniwala ako sa mas mahabang ligawan. Eh ang dami ngayon naniniwala Mhm. sa 3 araw na ligawan. Pwede naman daw maging Mhm. successful. Paano natin i-share ang mga tamang virtues or values na hindi nauuwi sa debate sa iyong anak? Okay po. Sa sa akin po, sa aking pananaw, pag-usapan pong debate, sa totoo lang, for me kung healthy debate ang Mm. mangyayari po, Mm. ay mas okay. Kasi po Mm. nagkakaroon po tayo ng moment na nagbabanggaan po tayo ng values kumbaga. Mm. Ito ang importante sa akin as a parent, ito importante sa iyo sa my Oo. child. Baka pwede nating pagbanggain, pag-isipan maayos, kumbaga magiging logical po ang decision natin para po hindi emotion lang. Hindi, gusto ko nito, Oo. gusto ko ng ganito. Pero po Oo. at least napaprocess po natin through that debate. So again, babalik Okay. po ako sa conversation na healthy So it's para po mag-come okay. up. Kasi minsan sabihin, "Oy, sumasagot ka na. Bakit parang ba't ganyan ang pananaw mo?" I think mas makikilala mo yung karakter din ng anak mo kung gano'n ano. Totoo po. May ganito pala siyang paniniwala. Bakit kaya? Saan Totoo nanggagaling? po. Or maaring may punto rin naman siya kung bakit, Totoo po. 'di ba? So doon natin siya mas maging open-minded din tayo bilang Opo. magulang. Eto may ang dami nagte-text. Eto, basahin ko lang Pastor Ian, sabi Sige nila, po, sige po. yung si 4027 sabi niya dapat lang daw maging open sa magulang. Isa sa mga tumatak daw sa kanya pag handle ng magulang niya regarding puppy love. O, tinan mo, puppy love pa yung tawag niya ha. Maging open nga daw sa magulang. So tayong Opo. magulang dapat meron tayong ganong image na pwede tayong kausapin no, ng mga bata. Mhm. Sabi niya, miski sa youth gatherings, pag ayan daw yung topic, ilag na ilag siya. As if alam ko na Mm. lahat. Pero ngayon, nasa early 30s na ako, napagtanto ko na masarap makinig sa magulang, lalo na in terms of pag-ibig. Siguro, Mhm. factor din yung mulat ka sa experiences ng ibang tao. Lagi daw sinasabi ng kanyang papa and mama yung mga consequences kapag ginawa na yung isang bagay. O pag may nakikinig Mhm. tayong teenager ngayon, maaari kasing ang off naman, hindi ko kaedad, generation gap, hindi ako magigets ni Mhm. mommy at daddy. O ito Mhm. po, texter natin, na-realize niya, okay din naman palang makinig. So siguro dapat makinig lang din kayo. Makikinig kami Mm. bilang magulang, Mm. magiging open-minded lang din yung mga kabataan ngayon na makinig din sa kanilang Right. magulang. Dapat wag lang din Right. pilitin but at least just present everything. Ganun ba dapat? Right. Right. Give and take lang po talaga ito sa mga anak at magulang. Na ang anak din po, tayong mga youth, tayong mga kabataan, marami tayong matututunan sa ating mga magulang. Kasi Mm-mm. na-experience din nila yan. Na-in love din sila, nagka-heartbreak din sila, nagkaroon din sila ng mga kamalian sa relationship. Kaya maganda na marinig din yung mga stories nila. Mm-mm. Maganda rin marinig yung mga pagkakamali nila para hindi natin maulit. Kaya Oh, po siguro tip ko sa youth, magpakwento kayo sa magulang nyo. Paano sila nagligawan? Ano yung mali ng mama mo, ng papa nako. mo? Yun Yan ang lang. maganda. Yun na nga. Sana ikwento, lalo na kung maagang nag-asawa yung magulang, Tama. May kakilala ako. Naku, sabi niya, ayaw ko muna mag-boyfriend ang anak ko. Kailan taon na? Mahigit 20 na. Ikaw, kailan ka mo nag-boyfriend? 16. O, tingnan mo. Ikaw nga, 16. Tapos yung anak mo, Kaya siguro. 'di ba? Ano ba pero parang mas okay ba 'yon? Kasi kung ikaw ngayon, alam mo nagkamali ka, may ginawa kang mga mali noon in your past relationship Mm-mm. at ngayon magulang ka na, kakwento mo ba talaga lahat-lahat 'yon?
Mas maganda. Siguro Kasi po, that's what I'm siguro getting po from you hindi po, Pastor. detailed. They will Oo, learn oo. from your mistakes. Kesa matuto pa Yes, sila sa sarili nilang pagkakamali, gagawin pa nila yung yes. pagkakamali. Depende po siguro sa detail na gusto nyong i-share. Mm-mm. Depende po sa relationship nyo with your child. Mm-mm. Pero po kung kaya nyo pong ma-impart yung mga values na natutunan nyo or Mm-mm. yung mga failures na pwede nyo pong sabihin na wag nyong gagawin to dahil nangyari sa akin to. Pwede po natin i-share yon. Wag po tayo mahiyang i-share. Siyempre Opo. po, wag na lang po yung mga details na feeling nyo hindi importante. Hindi nila Opo. kailangan marinig. Pero yung mga important lessons, pwede po Opo. natin i-share sa kanila. Whether good or bad. Ayan. O, alam nyo na ha, kung kayo'y, nagkamali. Pero actually, meron din ako mga kilala na nagkamali. Maagang nabuntis, Mm-mm. di ba? Maagang Mm-mm. na nagkaanak. Yung kanila pong mga anak ngayon, yun naman yung by 30 na, wala pang boyfriend. Ayaw pang Mm. mag-asawa. Mm. Ano ko kaya yun? Ma- So, kasi nakwento rin naman nila yung kanilang mga pagkakamali. So, mm. mas napag-iisip yung mga kabataan ngayon. Ganun po ba yung effect nun? Posible po. Posible pong may effect po yung story ng parents. Posible rin po na hindi lang din talaga makahanap or Mm, marami pong factors kung bakit hindi pa po sila nagkakaroon ng love life. Pero mm. ayun po, di po natin masasabi talaga. Kaya po ulit, maganda po yung usapan, Oh, okay. Lagi talagang conversations. communication and Totoo po. no, Opo. gabayan, all aspects, 'di ba? Totoo po. Spiritual, mental, Yes. emotional, 'di ba? And psychological guidance. Hindi naman Yes. kailangan na parang tayo'y diktador na ito lang ang gawin mo, ito yung ano mo. Mm. May tanong pa akong isa eh. Kasi Sige alam po. mo, 'di ba ayaw mong man lang kagatin ng lamok yung anak mo? Eh kung Totoo po. ginaid mo lang siya, tapos na heartbroken, hahayaan mo Mm. lang ba siya na i-deal yun ng sarili niya? Kasi nga, parang sa akin, growth yun, di ba? Minsan yung hurt, Mm. it's a way for you to grow. Mm. O, paano ba? Kailangan ka bang bilang Mm. magulang, alam mo na, makialam? Opo. Sa totoo lang po, like me, ministering to our youth, Mm-mm. hindi po natin may iwasan yung mga heartbreak sa totoo Mm-mm. lang. Lagi at lagi pong merong ganito. Hindi po lahat perfect yung journey nila, kumbaga, Mm-mm. yung walk nila sa kanilang mga love life. Ang magagawa na lang po natin, kasi sa huli naman po, sila po magdedesisyon. Kung Mm-mm. gusto talaga nila o titigil nila, magbe-break up. Sila po ito. Mm-mm. Tayo lang po yung nandun para po saluhin sila emotionally. Mm-mm. Also ako po as a minister, syempre spiritually guide them. Mm-mm. So kung tayo po mga magulang ay kaya din po natin yun spiritual guidance ay importante po yun. Pero emotional, pa-process po natin sila. Pwede po natin silang isama, pasayahin natin sila. At also kausapin. Marami pong ways kung paano tumulong po para sa mga broken-hearted. Pero hindi po natin yun mapipigilan sa Oo. mga anak natin, sa It's mga kabataan. Oo, it's part of their growth. Yung isa pa kasi sa issue Yes. ng mga magulang, yung kasi hahayaan ko siyang makipagrelasyon, boyfriend, girlfriend, pero baka maging physical eh. 'Di ba? Yung ganon, yung isa pa yung concern dito oh. So, 'di ba sabi nga ni Jerry dito Cornista, sa mga nag-aaral pa, sinasabi daw niya, magtapos muna kayo ng pag-aaral para may katiyakan daw sa pamumuhay kung maaari enjoy daw yung teenage life. Pero meron Mhm. din namang other side na okay, hindi nga mapipigilan yung emosyon at kung talagang desidido naman sila. At meron din namang mga successful na Mhm. college days pa lang mag-boyfriend na, tas ngayon, 'di ba, may Mhm. pamilya na, nagkaanak na Mhm. at naging responsable. But may mga Mhm. fear at this is reality po, Pastor Ian, na yung mga magulang nga Mhm. masyadong baka maging sobrang physical naman na mauwi sa pregnancy. How can we Mhm. guide our teenagers na sa ganitong stage naman ng kanilang buhay? Opo. Dito po papasok talaga yung kailangan po nating sabihin. Kailangan na po nating ikwento or turuan po sila ng pros and cons. Okay. So, sa totoo lang po, hindi po natin, syempre, pag religious background, masasabi natin, ito yung sinasabi ng Biblia. Mm-mm. Pero para po sa mga hindi talaga religious, experience po ang makikwento natin o kaya Mm-mm. effect
Mm-mm. pros and cons pag nangyari to sa inyo. Kasi po marami po tayong kwento na naririnig na talagang nahihirapan kung hindi po ready ng pregnancy or hindi po prepared. Mm-mm. So kahit po kaming mag-asawa, prepared na po kami. Talagang kinasal na po kami, ready po kami. Pero mahirap pa rin ang mag-alaga o kumbaga magpalaki ng isang bata. How much more for those people, mga young people na hindi po ready? For sure, sobrang hirap po nito para sa kanila. Kaya po pwede nating sabihin yon, pwede po nating ikwento yon, pwede po nating ulit, conversation po yun with them. Kaya po sa huli, hindi po naman natin makokontrol talaga, but hopefully and prayerfully, talagang matulungan po natin sila sa kanilang decision making. So, ayan po. But ultimately, we want to understand also kung paano mag-isip ang mga kabataan ngayon. Ano? Maaari yung iba kasi kaka-tune in lang po. Si Pastor Ian kasi nasa Minister Youth and Young Adults yan dyan sa Victory Katipunan. So, ngayon, binabanggit nyo kanina, no, Pastor, na parang kung ano naman yung naging issue natin noon, nung henerasyon natin ngayon, o mga nagdaan pang henerasyon, ganun din naman ang pinagdadaanan nila. Tama? Totoo So, po. it's like, kaya lang, may ibang mga factors ngayon na nakaka-apekto, like technology. Pero, ano ba, hindi ba dapat mag-alala ang mga magulang ngayon? Kasi tayo, nandito tayo sa henerasyon na tayo na ang magulang. Yung mga magulang natin noon, nag-aalala sa tan noon. Pero okay naman tayo ngayon, di ba? Parang ganun din ba? Parang maaring nag-aalala tayo ngayon, pero pwede naman silang lumaki na maging responsable, maayos, at sila rin naman ang susunod na responsableng magulang na gagabay sa susunod na henerasyon. Totoo po. Sa totoo lang, kaya po tayo siguro naging healthy din bilang mga adults ngayon dahil po sa, kumbaga, healthy na pag-aalala ng mga magulang natin. Kaya po siguro nagabayan nila tayo. And kahit po naman tayo noon, talagang hindi rin po alam ng magulang natin kung magiging maayos tayo. Kahit po ako, hindi po sila sigurado kung saan ako pupunta. So, totoo pong mag-aalala po tayo lahat bilang mga magulang. Pero yun po ang hope natin, yun po ang prayer natin na eventually, talagang mag-grow po yung mga anak natin na healthy and strong and wise. And with good values. Tama po ang kanilang landas. Kaya po sa totoo lang, healthy rin po na nag-worry tayo at nagpuput po tayo ng guardrails kumbaga. Kaya po papalakin pa rin po natin sila ng maayos. Hindi po masama na mag-worry. Hindi po masama na maging kumbaga ma-curious o talagang mag-alala sa ating mga anak. Sana lang po ay hindi lang po tayo abot sa alala lang, pero talagang may action po yung pag-aalala natin sa kanila. Kaya po, mas matutulungan natin. May naalala ko yung salita, sinasabi, you can live in this world, but do not let the world live in you. English Tagalogin natin. Pwede tayong mamuhay dito sa mundo, pero wag tayong maging makamundo. Kaya yun. Yeah. At kaya ng henerasyon ngayon yun. Kayang-kaya po ng mga kabataan yan ngayon. At sa totoo lang, marami na rin po nakaka-discover na mga kabataan kung ano talaga yung tama. Kasi po nakikita nila all around them, they see the effects of the world. Kahit po kunwari, sabihin nating mga napapanood po sa internet na hindi talaga kaaya-aya. Nakikita na po nilang effects nito. Kasi nare-research na po natin yan. Hindi po sa totoo lang, kahit po yung mga taong hindi religious, meron po pa rin silang nakikita na okay, ito ang effect ng panonood ng mga kung ano-anong bagay o kaya ito yung effect ng early pregnancy or something like that or drugs or kaya po alam na po nila kung ano yung iniiwasan nila. Yan po ang
kagandahan din po ngayon. Oo. Minsan nga tayo pang magulang hirap magpaliwanag. Mas marami pa silang na-research kaysa sa atin. Totoo po. Pastor Ian, siguro, to summarize, mensahe lang po sa ating mga magulang, maging sa ating mga teenagers ngayon. Marami ring na, nakakapakinig din po naman sa atin. Maaari rin nilang mapanood muli dito sa FB Live para mas magabayan din po sila sa kanilang journey, 'di ba? Dito sa mundong ibabaw na ito, Pastor Ian. Go ahead. Sige po. Sige po. Isa po sa mga pinaka gusto ko po sa kultura natin bilang mga Pilipino ay ang pagiging malapit sa pamilya. Alam po natin lahat yan. Hindi po ito normal sa ibang bansa. Kaya po, mensahe ko po para sa mga magulang natin, wag po natin bibitawan itong communal community and values po natin as Filipinos. Mahilig po tayong kumain together, mag-bonding, minsan po pamilya talaga, magbabakasyon. Masaya po ito, ituloy po natin to, wag po natin bibitawan. And para naman po sa mga anak, sa mga youth, young generation po natin ngayon, maganda po na talagang tayo ay open sa conversations with our parents, sa mga nakakatanda. Marami po silang matuturo sa atin dahil sila rin po ay napagdaanan ang mga pinagdadaanan natin ngayon. Hindi sila hiwalay sa mga nararamdaman natin. Kaya po, ang prayer ko po as a minister is that we will bridge the gap. Gagawa po tayo ng mga tulay para po sa relationships natin at hindi po natin iiwasan yung kinalakihan pa na po natin na healthy families. Yes. Kaya po patuloy lang po tayo sa ganong kultura, ganong values dahil po yan po ang pinaka-strength natin sa totoo lang as Filipinos, our families. Kaya ayun po, salamat po. Kaya natin to, 'di ba? Kaya Oo, po natin. tayo ang gagabay. Teka lang bago ako magpaalam sa iyo, Pastor, natuwa ako. Si Rudy Umul po nag-text, sabi niya sa ating FB page. Kasalukuyan po nakikinig ang anak ko at napakalaking tulong ng inyong programa para daw maging bukas ang isipan nila. So, thank you ha. Thank you, Pastor. Wow. Tingnan mo na, meron na tayong isang life na nabuksan ng isipan. Wow. So, sana mas marami pa. Thank you sa uulitin po. Ingat kayo, Pastor Ian. Maraming salamat. Hilingan, walang